Bigyan natin, mahal na Panginoon, isa pa malakas na palakpak. So mga kapatid, ngayon alam natin, ika-4 na linggo ng Pasko na muling pagkabuhay. Kada ika-4 na linggo ng Pasko na muling pagkabuhay, ang tawag natin ito ay Good Shepherd Sunday. Good Shepherd Sunday, ang tawag natin itong linggong ito, lalo na dahil sa Ebanghelyo na narinig po natin, at ganoon din mga kapatid ang ating salmon tugunan. Sinabi din natin sa ating salmon tugunan, Panginoong aking pastol, hindi ako nagdaraho. Kahit hindi tayo narinig dito sa Ebanghelyo mga kapatid, sabihin ng Panginoon, ako ay mabuting pastol, dahil ang bagay na narinig po natin sa Ebanghelyong ito ay Kapitulo 10 ni San Juan, versikulo 1 hanggang versikulo 10 lang po. Pero versikulo 11, sabihin ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ako'y mabuting pastol. Mga kapatid, sa kada ika-4 na linggo ng Pasko na muling pagkabuhay at itong Good Shepherd Sunday, manalangin din natin upang magkaroon ng maraming mga pastol. Tingnan niyo mga kapatid, dito sa ating parokya, 30,000 ang mga Katoliko. 30,000. Ilan lang ang mga pari? Dalawa. Tingnan niyo, 30,000:2. So, ibig sabihin, kulang talaga ang mga kaparian. At least, praise the Lord mga kapatid, sa loob ng 28 existence natin, taon na existence natin, ang bilang parokya dito sa Santo Niño de Congreso, at least, praise the Lord, may dalawa tayo mga pari, si Father Rex, at ganoon din si Father Andre Rubrico MS. Ang kanyang ina nandito sa harapan natin, ngiti nga, masaya nga. Palapakan natin sila po. At mga kapatid, at least praise the Lord, mayroon din tayong isang seminarista taga dito sa ating parokya, Brother Justin, nag-aral sa minor seminary, Our Lady of Guadalupe Minor Seminary sa Makati, grade 11. At mayroon din sana, may pasok sa isang, ito katulad sa kanila, anong pangalan? Ang mga altar server, no po. Isa sa kanila si Carlo Acobo, pasok din siya sa minor seminary. Minor seminary pa lang, no? Sana ang mga binata, encourage natin sila. Siyempre, mayroon din kayo mga anak na binata. Di ba, no? Gusto natin sila mag-aral ng nursing, engineering, medicine, law. Sana encourage natin silang pasok sila sa seminary upang maging pari na. Amen? Si ayaw. Joke lang ako. Siguro puro mga dalaga mga anak nyo, no? Pwede ni sila, maging madre, maging religyoso. Mga kapatid, mamaya kayo, magsaksi kayo ang sending of ceremony ng mga volunteer catechists. For the past linggo, mga kapatid, nagbasa-basa ang mga tawag natin mga commentator, no? Hingi tayo, hanap tayo ang mga volunteer catechists upang turuan ang mga bata ang mga magagandang bagay tungkol sa ating pananampalataya. Mamaya mga kapatid, pagkatapos nito ang aking maikli na magninilay, mamaya maging saksi po tayo. Sana manalangin natin para sa kanila rin. At ang mga bata na makinig sa kanila, mga bawat Kawan Chapel, mga kapatid, starting tomorrow. Sana mga magulang, sana bigyan natin ang importansya para sa ating buhay pananampalataya.
Mga kapatid, narinig po natin dito sa Ebanghelyo, sinabi ng Panginoong Yesus, ako ang pintuan. 2 beses sinabi po niya. So mga kapatid, ang ating pagninilay, ano ba ang ginagawa ng Panginoon sa atin bilang isang mabuting pastol? Ano ba ang hinihiling niya sa atin? Una mga kapatid, bilang isang mabuting pastol, siya mga kapatid, binibigyan niya tayo ang magandang halimbawa. Siya ay isang modelong pastol. Ito mga kapatid, sabihin ng Panginoon Yesus sa atin. Tayo mga kapatid, ang binibigyan niya tayo isang magandang halimbawa. Paano maging isang mabuting pastol? That is why sinabi po niya, ako ang pintuan. Pintuan ng mga kulungan ng mga tupa. Ibig sabihin mga kapatid, marami mga pintuan. Ang sinabi din ng Panginoon mga kapatid, ang mga di pumasok sa loob ng kulungan ng mga tupa, hindi sa pamamagitan ng tamang pintuan, pero ibang mga pintuan, sila po ay magnanakaw at mga tulisan. Marami, di ba na po? Marami mga sekta-sekta. Marami mga pastor, nalito tuloy ang mga tupa. Ngayon mga kapatid, sabihin ng Panginoong Yesus sa atin, habang siya ay nagbibigay sa atin ang magandang halimbawa, that is why mga kapatid, kayang-kaya niyang tiisin lahat ng mga pagdurusa sa kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ito mga kapatid, sinabi ni San Pedro. Tingnan niyo, pangalawa na pagbasa, ang unang sulat niya, Kapitulo 2, mga kapatid, versikulo 20, sinabi po ni San Pedro para sa atin lahat. Paano ang Panginoon siya ang mga pagdurusa para sa mga tao, para sa kanyang mga tupa. Sinabi ni Pedro, mga kapatid, pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. So mga kapatid, ang Panginoon nagbibigay sa atin magandang halimbawa paano magiging sa mabuting pastol. Pangalawa mga kapatid, siya ay kilala niya ang mga tupa. Very personal na siya. Kilalang-kilala niya ang mga pangalan nila. Sinabi ni San Juan sa atin, sa Panginoon, sinabi niya, ang tinatawag niya ang kanilang pangalan at sila ay sumunod sa kanilang pastor. Mga kapatid, ang Panginoong Jesus. That is why kayang-kaya niya magbibigay ang kanyang sarili para sa kanyang mga tupa. Sinabi ng Panginoon dito mga kapatid, Kapitulo 10, versikulo 10 mga kapatid, sinabi niya, pupunta rito ang mga magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Pero samantalang siya mga kapatid, napirito siya upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. So that we may have life in its fullness. Ito mga kapatid, bakit ba? Talagang personal, very intimate ang kanyang relation sa kanyang mga tupa. So ano bang hamon para sa atin mga kapatid? Anong hinihiling niya sa atin? Sabihin niya sa atin, tayo rin mag-iisa mabuting pastol sa isa't isa. Narinig natin mga kapatid, unang pagbasa, habang nagsasalita si Pedro, ang mga Israelita nandyan sa harapan nila, tanong nila, anong dapat namin gawin mga kapatid? Anong dapat namin gawin? Anong sinabi niya? Anong sagot ni Pedro? Sinabi niya, pagsisihan ninyo at taligdan ninyo mga kasalanan. Pagsisihan ninyo at taligdan ng inyong mga kasalanan. Bakit mga kapatid? Sabihin ng Panginoon, Lucas 15, versikulo 7 mga kapatid. Lucas 15:7 sabihin niya, there will be greater joy in heaven over one repentant sinner than 99 righteous people who don't need any repentance at all. Tingnan niyo, kung pagsisihan tayo at taligdan tayo ng ating mga kasalanan, tayo ang mga sanhi ng kasiyahan sa langit. Amen? Amen? So mga kapatid,
makinig natin ang kaniyang tinig, ang mabuting pastol, at sumunod natin sa Kanya upang lahat tayo maging bahagi ng Kaniyang kaharian. Amen? Ngayon po ay ating tinatawagan ang ating Catechetical Commission Head,